pangyayaring aming tinutukan, mga kaganapang aming sinubaybayan. Ito ang Global Money News. Para po sa ating unang mga balita, maanumanyang sistema sa Global Money Branch sa Kamyas, natuklasan. Ito ang balita ni Banwa Kramer. Dahil sa reklamo ng mga members ng Global Money sa Kamyas, natuklasan ng pamunuan ng Global Money ang maanumalyang sistema sa Kamyas Branch. Tulad na lang ng pagbibigay ng Xerox na resibo at pagdidelay ng pagkuha ng komisyon. Totoo po ba na nakatanggap po kayo ng Xerox copy na resibo? Yes, totoo. Mga kailan pa po yun? Ang tanda ko, may February 3, dalawa. Tapos, hindi ko alam sa anak ko kung ilan yun na sa kanya. Xerox. Totoo yun. Yung isa sa mga pinasok namin, Xerox yung binigay nila. Ito lang ang na-encounter ko, na Xerox copy yung hawak ng tao at walang control number. Actually, dalawa to. Pero itong isa, pirmado ng employee dito. Pero yung isa, ayon kay Ma'am Candy, walang record dito sa Kamyas ito at hindi nila pirma to. Paliwanag naman ng Kamyas Branch investor na si Candy Sapanta. Kami kumukuha ng resibo doon sa main office. Binibigyan talaga kami ng maybe enough for 2 days. Enough for no. Minsan hinahati-hati rin ang resibo sa office. Kaya hindi ka talaga makakuha ng ganyan karami. Kahit gustuhin mo man. Wala kami talagang choice kundi i-Xerox. I-Xerox ang resibo at yun ang binibigay namin sa tao. Pero ang sabi namin, ibalik nyo yan at papalitan natin ng original. Samantala, kapansin-pansin din ang pagbebenta ng membership form sa halagang 5 pesos na sa katotohanan na hindi naman dapat pabayaran. Gayon din ang pagdaragdag ng bayad sa genealogy form na dapat ay piso lamang pero ibinebenta nila ng 2 pesos. At pagpapaprint ng brochure na hindi pinapaalam sa main branch. Sinisingil daw nila ng 2 pesos, sabi nung kanina, member. Kasi sabi nyo, doon sa sabi nyo pambili ng ink. Di ba ang nagre-reimburse naman kayo ng pambili ng ink sa opisina? Pero sinabi niyo yun na pambili ng ink? Oo, sinabi sa akin ni Ma'am Pretty pambili. Ito lang na-discover ko na binabayaran ng 5 piso. Kaya tinanong ko agad siya na saan napupunta yung bayad ng 5 piso dahil wala naman tong bayad. Sabi niya, pambili ng ink dahil wala naman silang Xerox. Hindi ako nagsabing pambali ng ink. Friend ang nagsabi niyan. Iyan naman Kaming dalawa siguro. Alam niya, tinanong ko siya eh. Binuksan niya yung drawer sa akin, dami 5 piso eh. Sabi niya sa akin, ito nga, pambili ng ink. Yun actually yung mga Xerox na yun, yung genealogy yan binabayaran talaga yan sa genealogy. Tapos, ngayon ko lang to na-discover na nagbabayad din ng 2 pesos. Nasaan naman ngayon ito? Pinabibili rin ng ink. Hindi, nandiyan yan. Sana nagpaalam kayo sa main. Sa tuwing pupunta kami ng main, walang brochure. So, nung may nag-approve dito, naggagawa sila ng brochure, pumayag kami na magpagawa ng brochure. Wala kaming intensyon na ipunin ang pera niyan o ano yan. Basta ang sinaming dagdag na lang nagkita ng Pero pinagpaalam niyo po. Pero sana ako pinagpaalam nyo kasi ang piso, ang 2 pesos, ang 3 pesos, pag tinanuyo ng milyon, malaki rin yun. Tiniyak naman ng CEO ng Global Money Unlimited na si Mr. Ed Caceres na aayusin ang gusot na ginawa ng Kamyas Branch. Banwa Kramer para sa Global Money News.